Ngayon sa power of sin is sanctification. Ngayon, kapag namatay na to, yung pag-asa nating mabubuhay na muli, yun yung glorification. Yan. So, yun daw ay, dahil sa Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. So, kahit tayo ay nagkakasala, dahil nakikita niya si Kristo sa atin, tinuwid tayo, matuwid tayo, na nag-cause para hindi tayo pumunta sa impyerno, kundi sa langit. Pero, hindi daw nakaka-please sa Lord ang namumuhay sa laman. Ang reason lang natin kung bakit tayo nabubuhay ay para i-please si Lord. So, kung itatanim natin yan sa ating puso at isipan, magkakaroon tayo ng realization na para I want to please the Lord. And so meaning, mamumuhay ka sa Espiritu at hindi sa laman. At 11 na. Muli tayo sa 11. Ay, 12. Kain ng kain. So, dahil babasahin ni Ate Rose yung 12 to 17. Ay, hindi ko ba natapos yung 11? Ha? Hindi pa po. Kung nanirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesus Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may Water? kamatayan. Want water? Sa pamamagitan din ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. So kaya napaka-importante na nasa sa atin ang Espiritu para tayo Biskwit niya. mabuhay. Tiyak mo lang Nasa siya. 12 na. Buhay ng makeup mo yun. Dirty na yan. Give to mommy. 12 to 17. Give to mommy. Oh. Niluluwa mo eh. Tapos kakainin mo. 12 to 17. No. Sa iba. Stop. Mga kapatid, wala tayong pananagutang sundin Wow. ang hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman. Sapagkat mamamatay kayo kung mamuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo ay mamuhay sa takot. Sa halip ang inyong tinanggap ay espiritu ng pagkutkog upang kayo ay gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo ay tumatawag sa Kanya ng Ama. Ang espiritu ang nagpatotoo kasama ang ating espiritu kung tayo ay mga anak ng Diyos. At yamang mga anak tayo ay mga pagmana ng Diyos at kasamang pagkamakalan ni Kristo. Sapagkat kung tayo ay kasama niya sa pagtitiis, tayo ay makakasama niya sa kanyang kaluwal. So, sonship through the Spirit. Maliwanag po ba? Kasi nalaman ng na scripture na sabi nga, therefore, brethren, hindi na we are debtors not to the flesh to live according to the flesh. So, hindi na natin yung utang. Hindi pananagutan. Hindi mananagutan, no? Or if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put death the deeds of the body, you will live. So, yun. Di ba may sabi doon na but if by the Spirit you put, no? Action, you put to death the deeds of the body and you will live. Alam naman natin, di ba? May mga nagagawa pa rin tayo. Pero, alam mo na yun eh, before Him. Di ba? Alam mo na mali yung gagawin mo. Doon pa lang, patayin mo na. Nasa isip mo pa lang, patayin mo na siya. Amen? And put the death and deeds of the body and you will live. For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. So, we are intended not to be led by the Spirit. And ito nga ikaw ay tunay na anak ng Panginoon. And sabi sa 15, dahil ikaw ay hindi na
dahil daw ay hindi mo tinanggap ang spirit ng bondage or takot, kundi na-receive natin ang spirito, tayo ay, we are the sons of the Lord, sons and daughter Amen. ng Panginoon. That's why we have a right to call the Lord Abba Father. Amen? So, ito sa mga binigay sa atin ng Panginoon, ng right to call the Father Abba. Call the Father. The Spirit Himself bear witness with our spirit that we are the children of God. So, dahil sa napaka-importante ng Spirito ng Panginoon sa buhay natin because its Spirit, it witness sa mga ginagawa natin. Ginagawa ng Yun, Diyos siya sa mismo buhay ang natin. nagpapakita nun sa mga tao na that you are led by the Spirit. And if children then heirs of God, and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together. At yun na nga yung glorification, sinasabi kanina ni Pastor, that kasama tayo ng Panginoon sa mamumuhay habang buhay. If patuloy natin ang banal na Espiritu ang magdilig sa atin. Next,